光灯，一面充电一面照明，使用更方便。STP560夜间照明实拍，5档模式，光源一键切换，不管何时何地都能使用。人体力学握把设计更舒适，工程 PVC 灯体材质，可旋转支架设计更便捷。高亮 LED 灯珠组合，亮度高，光线均匀，无频闪。灯体内置高容量锂电池，亮灯更持久。采用 A+ 级太阳能充电板，充电更快更便捷。人性化 USB 手机充电设计，可当充电宝使用。日常防水，全身绝缘材质，阴雨天都可使用。Quick review lang po tayo sa pinadalang portable na solar floodlight ng ating sponsor na si MySolar.ph na Shopee po. Pwede nyo pong i-check yung kanyang link sa ibaba ng description or sa comment box po itong post ng video na ito. Check po sa kanya yung link na aking nilagay doon. Check nyo na rin po yung favorite collection po na Yusuke na collection po ng mga link ng Shopee pa sa most trusted na store ko po sa Shopee. So, sana po check nyo po siya. Huwag nyo na rin pong kalimutan mag-share, mag-like, and mag-subscribe po sa channel. Salamat po sa inyo. And start po natin yung demonstration ng portable na binigay sa atin na binigyan ng pagkakataon para i-demo ang ating product. So, subukan po natin muna sa picture niya. So, kung mapapansin niyo po, malaki siya. Ayan o. Malaki po siya. Kung ito po ang isang egg tray, kung inyo po makakambay, ayan o. Kita niya. Kung meron po kayong egg tray sa inyo, makikita niyo po. Lagi siya kalaki. Gano'n siya kalapan. Gano'n po siya kalapan. Kung meron kayong egg tray, at pag sinuman niyo po yan, gano'n po siya kalapan. Tapos, kung mapapansin niyo po, ito po yung pinaka-LED niya. Ayan o. Ito po yung pinaka-LED. Ito po yung primary LED. Meron din po siyang secondary LED. Ito. So, ito po yung nagpapailaw sa kanya ng taas. Meron din po siya parang flashlight dito banda ng pabilaw. Meron din po siyang blinker. Papakita ko po sa inyo. Ito po yung ilaw niya na 100%. Kung makikita niyo po, sobrang liwanag po niyan. At saka talagang sobrang liwanag. Makakasilaw po yan. Ayan. Ito po ang kanya 60%. Ayan. Medium po yan. Tapos ito naman po kanyang low. Ayan. Tapos yung sinabi ko po sa inyo kanina na meron siya parang flashlight. Ito po, kung mapapansin nyo, ito ilaw po siya. Yan po ang kanyang thrower kumbaga. Ayan. Kaya niya po mag-ilaw. Ayan o, makikita nyo dun sa likod. Ganyan po yung ilaw na kaya niyang ibigay. Ayan. Tapos, meron din po siyang blinker. Kung meron kayong check button sa inyo, kaya may meron po emergency na pwede nyo gamitin, pwede nyo pong gamitin yung kanyang blinker na red and blue para kayong hindi kaya just in case kung meron pong mga hazard or merong problema sa kalsada, pwede nyo po gamitin or kahit din po sa barangay nyo. Ayan. Tapos pwede na natin siya. Yan, ulitin lang po natin ha. Ang unang ilaw niya po is 100%. Yan po. Ito naman ang kanyang medium or 60% po. Ito naman ang kanyang 30% or low. Tapos yung kanyang throw. Then ang blinker. Tsaka din po ang yan. Ngayon, pakita ko po sa inyo. Ito ang pinagandahan ito. Kagandahan po kasi nito.
meron siyang outlet. Maliban po kasi sa ibang solar, ito po kasi is meron siyang pwedeng outlet. Ayan o. Kung makikita nyo po malapit sa camera, meron po siyang, ito po yung kanyang switch. Ayan. At ito, pwede po kayo mag-charge. Kung halimbawa po, may makulimlim, hindi talaga kayo pwede mag-charge sa inyong solar panel kasi nga makulimlim. Pwede nyo po i-charge gamit po ang inyong cellphone. Dito nyo po, pwede nyo po siya isaksak dito sa micro. Pwede din po sa, kung meron po kayong DC na 5.5mm na pin type, pwede nyo po isaksak dyan. Dito po, pwede din po kayo mag-charge ng Type-C na charger. Pwede po yung charger ng cellphone po. Maaari nyo po mag-charge dito sa tatlong yan. Ayan po. Tapos, ito naman pong USB. Pwede po kayo mag-charge ng cellphone nyo, ng mga gadgets nyo, basta 5 volts lang po. Lahat po ng 5 volts na units, pwede nyo po na i-charge. Ang kanya pong output is 5 volts and 1 amperes lang po. Yun po ang kaya niya i-supply. Ang kagandahan po kasi nito, maliban kasi nga portable po siya, pwede nyo po siya dalhin kahit saan. Kung nagtataka po kayo, mayroon din po akong mapapakita sa inyo. Kaya nga siya tinawag na solar kasi andito po sa likod ng kanyang solar. Tingin po natin ito po ang kanyang solar. Based po doon sa description niya is meron po siya 300 watts. So, sa pagkakaintindi ko po doon is hindi po siya sa solar panel. Kasi kung iisipin nyo, yung size po ng kanyang solar panel, hindi talaga kaya magbigay ng 300 watts. Ngayon, pagdating naman po sa capacity ng battery, hindi ko po siya nasusukat dahil wala naman po kayong tester. Ngayon, paano ko naman masasabi na itong product na to ay battery? Ngayon, sinubukan ko po siya simula ko nang dumating. Yung full charge ko pa ng 2 days, hindi ko po siya ginamit. Tapos, meron po akong ginamit na device sa kanya kung paano ko po siya malalaman kung long lasting pa talaga yung battery niya. Meron po akong ginamit na bombilya. Meron po akong ginamit sa kanyang bombilya. Sinubukan ko po siya ng nakaraan. So, gawin po natin. Yan. Mapapansin nyo, off ko muna natin. Gamit ko itong splitter. Diyan na makakatahan. Yan, ginamitan ko po siya ng splitter. Ngayon, sinubukan ko po siyang pailawin buong magdama. Ito po, 5 watts, tatlong billions. Kayanan niya po pailawin magdama. Yun po ang kinagandahan. Ngayon, bakit ito sinubukan ko imbis na yung ilaw niya? Sinubukan ko na po. Hindi lang ako makapag-upload ng videos kasi tataas na po yung video na magamit ko. Ngayon, explain ko po sa inyo para magtagal. Ayan, pakilawin natin. Saksak mo yun dyan. Punutin mo natin. Para po mag-survive po ang battery buong gabi. Kung hindi naman po kayo gagamit ng bombilya, pwede ko po i-post yung product link kung saan ako bumili ng mga bombilya at mga splitter dito po sa description. Ngayon, para po siya mag-survive po kasi floodlight na po ito. Pag ginamit niyo po kasi yung 100% siya dapat gamitin. Kung emergency at kailangan talaga natin yung sobrang liwanag niya. Kung buong gabi naman natin siyang gagamitin, gamitin lang po natin yung kanyang low para po siya mag-survive ng buong gabi. Ulitin ko po, yung nakadepende po sa pag-full charge niya doon sa kanyang ilaw, yung magiging survival or yung katagalan ng liwanag ng inyong portable light. Ngayon, pag ginamit nyo yung 100% niya, sinubukan ko po siya, it takes 7 hours or 5 hours, 5 to 7 hours po ang kanyang tagal. Depende po yun sa kung paano nyo chinarge yung solar panel niya. Po yun. Tapos po, kung base po doon talaga ha, ito true rated ko to. Sinubukan ko talaga siya buong magdama. Yung low niya po, nag-survive po siya
ng almost 10 hours. 10 hours po yung kanyang survive. So, para sa akin, yung liwanag na yun, wala alas 6. Sabihin na natin hanggang alas 4 ng madaling araw. Ay okay na po yun. Sulit na po sa akin yun. Magandang bagay na po sa akin yun. Malaking tulong na po siya sa akin. Yung ganong matagal yung liwanag niya. Kasi hindi naman po natin kailangan na sobrang lakas talaga eh. Hindi natin kailangan na sobrang lakas talaga. Kailangan po natin merong liwanag sa paligid na makikita natin kung sino man ang nasa paligid. Yun po ang pinaka-importante sa atin. Salamat po sa panonood. Check nyo po yung comment or check nyo po yung link sa description box or sa comment box po nitong video na ito. Huwag nyo pong kalimutan na mag-share, mag-like, at mag-subscribe po. Sana naman po kung meron man sakali na gustong magpadala ng product nila for product demo po, eh PM nyo lang po ako sa aking Facebook. Lalagay ko na rin po ang aking link doon sa ibaba para po product demo ko po ang inyong item at para ma-review po. Maraming salamat.